praise you, Jesus. Oh, He's there by me. In the day of trouble, He's there with us. He's there by me. No, in the day of trouble, unang kanta natin kanina, no, in the day of trouble, sino ang inaasahan natin? Sino ang nilalapitan natin? No, at yung nilalapitan ba natin, effective? No, may effect ba? May nangyayari ba? No, pag, pare, ako nasa trouble. No, pare, bahala ka sa buhay mo, hindi ko kaya yan. No, pare, ako may sakit. No, ano bang gagawin ko? No, pare, wala rin ako, may sakit din ako. No? Pero in the day of trouble, He's there with us, by us, and His name is Jesus. He can do all things for us. Lord, thank you so much, Lord Jesus. You're always there, Lord. You're always there. Thank you, Jesus. In the day of trouble, you've never failed to answer all our troubles, Lord Jesus. Minsan kami pang may gawa ng trouble na yan, trials or temptations, but you are still with us. Thank you, Lord, for your grace and mercy. You may be seated. So ang nakareceive this morning ay 6. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. March 10, 2020, 2025 na tayo. Ayan, 2025 na kalagay. Siguro may iniisip lang yung writer natin nito. Sabi niya sa March 10, may gagawin kami niyan, 2025. So we welcome our visitors in the most precious name of Jesus. Yung sa Pasig Outreach natin, 3 silang nakarating, 3 rin ang may Holy Ghost. Thank you, Lord, na nakareceive. No, si Carmen Ramos, si Zion Ibardoni, si Carmelia Ibardoni. No, pare-pareho silang naka-receive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. Ano, at si Kuya, sana maka-receive din. No, sa bagong barrio outreach natin, yung isa, si Erica and Tyler Fontanilla. Ang naka-receive dito si Erica. No? Oh, thank you, Jesus, for giving her the Holy Ghost. No, si Samantha Nicole Talana, yan, sa bagong barrio yan. Si Mariel Comendador. No, si another visitors, yung isa sa naka-receive, si Anielis Dagkuta. No, naka 6 years old, naka-receive siya. Another, si Winona Roby Fonilas, Robilyn Fonilas, Diosdado Fonilas. No, si Roby Fonilas, yun yung naka-receive ng Holy Ghost. Mga bisita ito ng outreach team natin, ng The Light Bearer and Warriors of Jesus, Quezon City. Kompleto. No, at sino pa? Yung, the Messenger Group, yung East Riverside. Tapos, welcome back, si Sister Christine Joy Leo Barrera, 16-year-old, dating Sunday schooler natin. Saan? Si Sister Christine Joy. Oh, thank you, Jesus. Si Sister Jessica Palima and family, welcome back also. Saan sila? Thank you, Jesus. No, yung naka-receive nakaraan, Sister, no? And then si Brother Fedi and Sister Angie, andito rin. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Thank you so much. Kaya pa? Kala ko may... Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Saang group? Siya si Mang Diosdado. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Jonah. Thank you, Lord, for all the healing, for all your protection, for all your guidance all throughout the week. Thank you, Jesus. Ano, sa atin na mga naka-attend din sa mga klase natin. Thank you, Jesus. No, let's open our Bible in the book of Jonah. No. Ito ay evangelistic effort, and the book of Jonah speaks also about tawag dito, yung outreach, no. Ito yung inuutusan ng Diyos na matigas ang ulo. In the book of Jonah.
Say praise the Lord. Okay, sigurado naman anong gagawin natin sa mga inaantok ngayon. No. Book of Jonah sa Old Testament, minor prophet, verse 1, chapter 1. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Shall we pray, Lord? Thank you so much, Lord Jesus, for always answering our prayers, Lord. Thank you for every souls na pinapadala mo sa church. Thank you for your grace and your mercy for reaching them. Thank you so much, Lord Jesus. We pray na ikaw ay mahalin nila, Lord Jesus. They will appreciate the Holy Ghost, the salvation that you've given them. Lord, bless your word this morning. Anoint your word. We do this with all humility. We praise you. We love you, Lord. And thank you sa mga kapatiran namin na patuloy na nagpapagaling. Lord, be with them. You give them strength that they need. Yung mga kapatiran namin na may mga inaasikaso, Lord, be with them. Let your word, Jesus, always edifies our soul. In Jesus' name, amen. The book of Jonah. So si Jonah, Jonah or Jonas, yan ang kanyang pangalan. Simon, son of Jonah. Simon Peter. Simon Bar-Jonah, son of Jonah. Jonah or Jonas, it's the same. In Hebrew word, that is Yonah or Dab. Yan ang meaning na Jonah. So si Jonah ay hindi siya fiction. He was a historical character. Tunay siya na tao. Tunay ang pangyayari. Hindi ito gawa-gawa, hindi ito kwento. Kasi sabihin nila, isang ka ba naman nakakita na yung tao nilunok na nung isda, tapos after 3 days nabuhay pa. Hindi totoo ang kwento na yan. Paanong manalo si David kay Goliath, sa laki ni Goliath. So maraming mga kwento. Paano na hati ang Red Sea, hindi totoo yan. Yung mga ganong kwento. Sa mga tao na walang pagkilala sa Diyos, hindi sila maniniwala. But for us, there is no question. Wala tayong question dito, mga kapatid. So the book of Jonah was written in Palestine about 853 to 824 BC. Jonah was a historical character, and he was the only man named in the Old Testament, which adds to the fact that he was a type of Christ. Both Peter and Jonah came from Galilee. So basahin natin ulit sa verse 2, klaro ang utos ng Diyos kay Jonah. Sabi niya, bumangon ka, puntahan mo yung Nineveh. Was a great city. Nineveh was built by Ashur in the days following the flood of Noah. It was the capital of Assyria, situated on the river Tigris, and was first called Nina, from the patron goddess of the city, Nina. Nineveh is the subject. Ang Nineveh was the subject both dito sa kay Jonah and Nahum or Nahum. Yan ang Nineveh. And Nineveh was a Gentile city. Sa ngayon, ang Nineveh, ang present day Mosul. A major city in northern Iraq. So totoong mga lugar ito, mga kapatid, nag-iba lang ng pangalan. Ganun naman. So sabi ng Diyos sa kanya, okay, bumangon ka, pumunta ka sa Nineveh. Napakalaking city ito. Sabi mo, punta ka sa Davao. Andun ang promised land. Punta ka sa Davao kasi yun ang pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas. And cry against it, isigaw mo doon, for their wickedness is come up before me. Pumunta ka doon, inuutusan kita, sila ay mga Hintil, hindi sila mga Hebrew, hindi sila mga Israelites, pero puntahan mo dahil ang kanilang mga kasalanan ay umaapaw na sa harapan ko. Pwede bang patayin kagad ng Diyos yun? Pwede. Pwede ang kanyang iutos, puntahan nyo nga, tudasin nyo lahat. Kasi yung mga makakasalanan, sobra na eh.
No, para wala na akong problema, palitao tayo dyan, palit lahi, ubusin nyo na lahat, wala nang problema. No, dahil sila ay may atraso sa harapan ko, sila ay makasalanan, so kill them all. O pwede namang lightning lang, pwede namang isang tsunami lang, isang earthquake lang, isang apoy lang, pwedeng gawin ng Diyos at walang problema sa Kanya yon. Pero ang utos, puntahan ninyo o puntahan mo dahil ang kasalanan nila sobra na. No? Puntahan mo dahil kailangang puntahan. Grabe ang Diyos, ano? No? Dito pa lang makita na natin kung gaano kalalim yung pagmamahal niya sa mga hintil basta may repentance. Basta andyan ang repentance. Because the book of Jonah was a story of disobedience in the part of Jonah. Disobedient prophet. Book of disobedience, repentance, and revival. And the book of Jonah was one of the greatest evangelistic efforts of all time, having converted the whole city. Outreach ito. Yung ginagawa natin ngayon. Evangelistic effort, pero mayroon bang naka Guinness World Record? Mayroon bang nakatumba sa record ni Jonah na dahil lang sa pag-outreach niya, buong syudad na-convert? Wala pang nakatumba niyan. Pero masama ang loob niya. Inunahan na natin. Talaga naman, cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord and went down to Joppa. Mga kapatid, si Jonah inutusan ng Diyos, so napakaklaro ito. Sabi niya, bumangon ka dyan, pumunta ka sa Nineveh. Pero ang ginawa ni Jonah, bumangon nga siya, tumakbo, papalayo sa Diyos, and in opposite direction, ano ang kanyang ginawa? Dahil ang kanyang takot at pride, ang dahilan bakit siya tumakbo, papalayo sa Diyos, ayaw niya na pumunta sa Nineveh to preach the Word of God, to preach repentance as commanded by God, dahil ang isip niya, mga kalabang ko yan eh. They were the Assyrians. Pag pinuntahan ko sila, ako masyadong patriotic, masyado akong loyal sa Israel. He lived in the time of King Ahaz and Jeroboam, si Jonah. Andyan makikita yan sa 2 Kings. He was a talagang karakter. Alam niya na siya pag pumunta sa Nineveh and to preach the Word of God, sabi niya, Lord, hindi ko gagawin yan. Number one, mga kalaban ko yan, mga kaaway namin yan. Pag nagsalita ako, sumigaw ako ng Word of God doon, sigurado, pag sila nakinig at sila magbago, alam ko, Lord, you are a merciful God. Maaawa ka sa kanila pag ginawa ko yan. So, ang aking gagawin sa ngayon, ay pupunta ako sa Tarshish. Tarshish is the southeastern coast of Spain. Modern scholars identify Tarshish with Tartessus, a port in southern Spain. So Tarshish is approximately 2,500 miles from Nineveh, because Nineveh was in Iraq, Mosul, northern part. So from opposite direction, 2,500 times 1.6 kilometers. Ganun kalayo, at ang biyahe nun, barko, by land, walang eroplano. So ganun katagal. Sinisigurado ni Jonah na, Lord, talagang hindi ako pupunta. So kung saan man aabot ang barko na ito, doon ako bababa. Ang lakas ng loob, ano? Ang lakas ng loob. So 2,500 miles from Nineveh. Nineveh was 500 miles east of Jerusalem, while Tarshish was 2,000 miles from Jerusalem. Yung Joppa, known as Jaffa today, is located in the southern region of Tel Aviv. Tel Aviv was the capital of Israel, or is the capital of Israel. Naglalaban yan, Tel Aviv and Jerusalem. So yan ang kanyang plano, Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa. Sabi ng Panginoon,
I created the heavens alone. You know, the heaven is my throne and the earth is my footstool. No, he created everything. But Jonah wanted to flee from the presence of the Lord. Parang sabi niya, pag kayo nasa ilalim ng tubig, andun ako. Pag kayo pumunta sa impyerno, andun ako. No, kahit saan kayo, andun ako. Pero si Jonah gustong tumakas sa harapan ng Diyos na para bang makakatakas siya. No, nobody can hide from the presence of God. And we cannot hide from Him. No. Bakit? Grabe mga taong ganun, Instead na tumakbo, papalayo sa Diyos, anong gusto nating mangyari? Ang gusto natin na tumabi at doon dumikit sa presensya ng Diyos. No, hindi pwede na ang paglilingkod natin sa Diyos ay papalayo laban sa Diyos. Dapat dito tayo dumikit kasi pag may liwanag, may buhay. No, pag papalayo, parang lang yan, pag andito ka maliwanag. Pero subukan mong papalayo ng distansya from the glory of God, sigurado, madidiliman tayo sa buhay, mga kapatid. So akala niya makakalayo sa presensya ng Diyos and went down to Joppa and he found a ship going to Tarshish. Pupunta siya sa Spain. So he paid the fare thereof. Mayroon naman siyang pambayad and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Ang Diyos natin, ganun talagang karakter niya. No, gawin mo lang kung anong gusto mo. I'm just watching. No, tuloy-tuloy mo lang. No, akala mo hindi ko nakikita kung anong gusto mong gawin. Sige, just do it. No, ang Diyos nakaganon lang yun . No, tinitingnan niya kung kaya nang magbago ng isipan natin, ng karakter natin, may repentance o wala. Akala natin, sige, you do it at will. No, gawin mo lang kung anong gusto mo. Ang Diyos naman, sige lang. Tuloy mo lang. Akala mo makakatago ka sa akin. No, gawin mo lang. No, hanggat kaya mo pa. No? Ganon kabait ang Diyos natin na hindi na tayo kaagad nilalatigo. Haba ang pasensya ng Diyos. Lord, thank you for being a long-suffering God always. No, to us, Lord Jesus, we praise you, Lord. So verse 4, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. This is not a normal wind. Sent out a great wind. No, dahil sa paglayo niya, nakasakay na siya doon sa bangka, ang Diyos nagpadala ng isang malakas na unos na hangin na hindi pa naranasan ng mga mariners. No, sa buong buhay nila ng mga seaman, hindi pa nila naranasan kung gaano kalakas ang hangin na ito. At ang hangin na ito, mayroon palang dahilan. No, ang ganda ng panahon. No, summertime. Walang ulan, walang bagyo, walang malakas na hangin. Ini-expect nyo na yung paglalayag maganda, pagdating sa laot, biglang umiba ang lakas ng hangin. Dahil mayroong tao na nakasakay na malas. No? No, minsan pa naman tayo minsan, sino kayang malas dito? No, bakit may malas yata nakasakay? No, hindi malas. Because there was somebody in the ship na may atraso sa Diyos. May trouble sa harapan ng Diyos. At ang taong may trouble, may atraso sa harapan ng Diyos, everybody around him will suffer. No. Affected yun. Makikita natin mamaya. No. Why? Isang bangka lang sila. No. It can happen to the church. It can happen sa pamamahay. It can happen sa opisina. Basta. Kahit saan ang tao may atraso sa Diyos, mabuti kung siya lang ang problema, mayroon niyang pamilya sa buhay. At walang kamuang-muang yung pamilya na ang tao na yan may atraso sa Diyos, may dinidil ng Diyos, pero lahat kayo na andon, kasama kayo sa problema. No, because of that person. No, ito, klaro ito mga kapatid. No, a mighty tempest in the sea, so the ship was like to be broken. Nakaganon lang yung Diyos dun . Sabi niya, padala nga ako ng hangin. No, inuunti-unti ng Diyos. No, grabe talaga. Lord, thank you for your mercy, Lord Jesus. No, you can kill, pwede niyang patayin si Jonah and use another prophet. No, pwede niyang gawin sa atin yan.
Nung pag ang Diyos napiko na sa atin, no? Ibang klase itong mga tao niya talaga. Lord, tao mo rin kami ngayon. Binigyan mo kami ng Holy Ghost. We are baptized in your most precious name. No, hindi mo na kami may kakaila. No, at kami mga pasaway din. Huwag naman lagi, minsan lang. No, wag lagi-lagi. No, so, yun ang ganyang ginawa. Pwede niyang gawin kay Jonah yan, pero ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng hangin. Was like to be broken dahil sa tindi ng alon, ang kanilang bangka ay pwede nang masira. Then the mariners, yung mga seaman, mga nagtatrabaho sa barko, were afraid because hindi ito ordinaryong alon-alon lang, mga kapatid. No, kahit sila experience na ng mga nagtatrabaho sa barko, hindi pa nila naranasan ito, pero ang kagandahan, grabe, no? God will send this kind of yung klase ng alon, ganong klase ng hangin, pero hindi niya inaalaw na yung barko lumubog o masira. Because he was just, ang isip niya lang, may dinidil lang ako sa loob dyan, but the ship is protected. No? Minsan nayayanig na yung simbahan eh. No, pag ang simbahan, maraming, sabihin mo, may mga uma-arise na problem. No, nasishake yung barko. Because God is dealing with someone inside, but the ship is not broken. No. Thank you, Jesus. No. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. No. The mariners were afraid and cried every man unto his God. Yung mga nakasakay dito, iba-iba ang reliyon. No. Cried unto his God. Iba-iba yung kanilang reliyon. May Muslim, may Indiano. Yung mga barko ng yung mga ngayon, majority ang mga nakasakay sa barko kahit saang barko, Pinoy. No, Pilipino. May kasama silang Indiano diyan, may kasama silang Grego, may kasama silang Amerikano, but majority laging mga Pilipino ang kasama diyan. At ang bawat isa sa nakasakay diyan ng mga mariners, lahat sila may kanya-kanyang Diyos. Lahat sila may kanya-kanyang religion. And they cried unto his God and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. No, so dahil ang bangka ay sa dami ng karga, siyempre babiyahe, bayad yung mga karga na yon, yung mga fares na yon, yung mga freight nila, lahat bayad yon. Pero during this time, kailangan magbawas sila ng mga karga para yung bangka makalutang. No? Pero hindi pwede na yung bangka walang laman. Kasi madali lang balyahin ng alon yun. Kailangan yung bigat niya, balanse rin, na hindi siya pwedeng sampal-sampalin lang ng hangin o ng alon para lumubog. No, pero nagbawas sila ng mga karga. Imagine mga kapatid, bawas sila ng mga karga. No, bagahe ko yun, pinaghirapan ko ng buong. Si Jonah naman walang dalay, sarili lang. Yung iba na negosyante, businessman, lahat, mga gamit nila, lahat ito, they have no choice kung hindi ipagtatapon sa dagat. No, sinong may sala? Si Jonah. No, si Jonah walang dala eh. No? Naka-backpacker. No, backpacker si Jonah. No? Travel light. No? So kawawa itong mga negosyante rito. They have no choice kung hindi ipagtatapon, mga kapatid. But Jonah was gone down. Yung mga marino, kanya-kanyang sigawan na sa kanilang mga Diyos. Pero si Jonah was gone down into the sides of the ship and he lay and was fast asleep. Dahil alam niya na siya ang dahilan ng lahat. No, siyang may sala. Andun siya sa ilalim, ang sarap ng kanyang tulog na mahimbing. Habang ang lahat ay in trouble ng kanilang buhay, yung tao na may kasalanan sa harapan ng Diyos, parang wala lang sa kanya. But the people around him, no, trouble na. No? Sinong may atraso? Siya. Hindi yung mga tao sa paligid. But God is dealing with him. No, at yung mga tao na nasa paligid were in trouble. So the shipmaster came to him, yung kapitan, and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God, and if it be so that God will think upon us, that we perish not. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Parang wala kang pakialam. Kami lahat dito in trouble na. Ikaw andyan lang, sarapan ng tulog mo, pahimbing-himbing ka pa dyan.
Sabi niya, bumangon ka dyan, tumawag ka sa Panginoon mo. Dahil baka ang Panginoon mo ang siyang sumagot at hindi tayo mamatay, hindi tayo masira dito. No. Hindi niya lang makwento, no, ako lahat ang may kasalanan. No. Dahil pag kinuwento niya, bayaran mo yung mga pinagtatapon. No. 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 Ikaw palang malas dito eh. No, ikaw pala. No, verse 7, and they said everyone unto his fellow, come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. No. Ito mga kapatid, God is doing something, inuunti-unti niya lang, is doing miracles. No, magbunutan tayo dito kung sino ang may kasalanan. Yon ang problema sa isang sitwasyon pag ang tao handa magsinungaling. No, everybody will be in trouble. No, hindi kailangan ang bunutan kung ang tao na may kasalanan handa kaagad umamin. No, hindi kailangan ng abogado, hindi kailangan ng korte kung ang tao may kasalanan, magsabi siya kaagad, I'm very sorry, ako ang may kasalanan, ako nakagawa niyan. But you have to prove it. Kailangan patunayan mo pa. No, pupunta sa korte. O sinabi ng korte, wala akong kasalanan. No, ikaw ang magsasabi niyan kung sinong may kasalanan. Kung ikaw ba ang gumawa niyan, hindi kailangan ng korte. Ibig sabihin, pag sinabi ng korte na wala kang kasalanan, patunay na ikaw wala ng kasalanan. No, malay ng korte kung anong pinagagawa mo. Magaling lang yung abogado o bayad yung judge. Kaya ka nanalo. But it doesn't mean wala kang kasalanan. At ikaw, personally, tayo lang ang magsasabi niyan kung tayo, brother, kahit nanalo ako, talagang ginawa ko yun. Mali talaga yun. No? Pero wala eh. Ang sabi nga nila, honesty is such a lonely word. No? So, nag-cast lot sila. No, kung sino ang may kasalanan, so they cast lots and the lot fell upon Jonah. Nakuha pa nila, no? Everybody was in trouble, pero nakuha pa nilang magbunutan. No? No? Ano talaga naman? No, ganun-ganun na. Sige, kuha ka. No? No? Remember mga kapatid, ang buhay na masaya, ang buhay na panatag, ang buhay na matahimik, pag pinasukan ng isang taong may problema, may atraso sa harapan ng Diyos, no? Ito bulabog. No? Magulo talaga. They fell upon Jonah. Verse 8, then said they unto him, binabasa natin mga kapatid para masundan natin. Tell us, we pray thee. No, kinakausap, sumamo kami sa iyo. Whose cause this evil is upon us? What is thine occupation? No, ikaw ba may kasalanan dito? Ano ang iyong trabaho? And whence thou comest? Saan ka nang galing? What is thy country? Ano ang bayan mo? And what people art thou? Ano ang iyong lahi? Saan ka nang galing? And he said unto them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Sinungaling si Jonah. No. Yes, you are a Hebrew, and God is dealing with you. I fear the Lord. Kung may takot ka sa Diyos, bakit sumuway ka sa utos? Ano? Klaro ang instruction ng Diyos. No? Natatakot kasi ako eh. No? Kung takot ka, edi sumunod ka sa Word of God. No, kasi yun ang dapat gawin. No, ibig sabihin, kung makaiwas, iwas. No, so ito mga kapatid, sabi niya, I fear the Lord. No, kung may takot tayo sa Diyos, we call Him our God, we call Him our Lord. No. No, and we fear Him. Tama ba yun? Yeah. May takot tayo sa Kanya. Kung ang takot natin, ang pagkilala natin sa Kanya ay tunay, edi sumunod tayo sa Word of God. No, dito pa lang sa basic doctrines natin, sumunod na tayo. No, kasi kung sa basic doctrines pa lang natin, sablay na tayo, basic holiness, hindi naman na inaantok yan, ano? Hindi naman daw. Ay, hindi ito pala si Brother Vincent. Naiba ka ng upuan, ano? Kasama na sa ni Senyor, Brother Norman. No? Ano yan? Andito na, recruit na siya. No. Hirap kumanta, no? Hirap. Kaya hindi na namin pinurso ni Brother Larry at saka
ni Brother Roland. Oh, sabi namin kay Sister, the title of our preaching, what is more valuable? No. Yan. Ayan si Jonah, inaantay niya kung kailan sunugin ng Diyos yung kingdom of Nineveh. Thank you po for the reminders, no, what is more, hindi ko pa pala nasabi. What is more valuable? No, diyan pa lang malalaman natin ano bang mas importante. Yung mga personal natin na dahilan, personal na rason, no, personal na hinanakit, personal na issue sa buhay. We are now, ang ginagawa natin sa ngayon, we are outreaching people. Lumalabas tayo dyan, we are ministering to them. Naghahanap tayo ng mga souls. Andyan, of course, yung souls na yan, may katawan. No? No, inahanap natin yan, mga kapatid. That is part of our evangelistic effort. Minsan, sa paggawa natin yan, no, ito ang question, what is more valuable? No, yung mga tao na andito o yung personal natin na issue sa buhay, no, kasama ang Diyos. So yan po ang title natin. Thank you po. So, ito mga kapatid, saan na tayo? Had made the sea and the dry land. So verse 10, then were the men exceedingly afraid and said unto him, why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Natakot yung mga tao na kasama niya dahil kinuwento niya na kung bakit ganun ang nangyayari. No? Ang ganda ng biyahe natin kanina, pero dahil ako lumayo sa Diyos, no, sinuway ko ang utos ng Diyos, kaya ako napalayo. No, a simple or little disobedience from the Word of God na inaakala natin maliit lang. But to God, it's a serious matter. No. No. Ito minsan nakakalungkot mga kapatid. No. Kung nyo convert, maintindihan pa natin. No. Pag nyo convert, maintindihan pa natin pag ang palda laging bitin. No. Maintindihan natin yun. No. Because andito pa lang siya sa pagbabago ng kanyang from yung spiritual side, wala pa siyang kamuang-muang, so nagsisikap pa siya na unti-unti ay ganun pala ang Word of God. Kailangan pala tama yung sukat ng palda. No. Nakakalungkot. 20, 25 years, 30 years, no, ka na sa church. Tapos ang palda, a little disobedience can cause the whole house in trouble. No, akala natin tayo lang, but we can affect the whole house. We can affect, no, the whole congregation. No, and that kind of trouble can shake the whole congregation. Pero ang tao lang pala na yan ang dinidil ng Diyos. No? A simple disobedience. No? So wag na tayong magano dyan. May mga buhok. No? The glory of the young men is in their strength, but the glory of the old men is in their gray hair. Why? It was created by God. It was designed by God. No, na pagdating na natin na tumatanda na tayo, hindi pa nga matanda, ang dami na. Brother Vince, ilang taong ka na? 35, 36, 37? 34? Hindi man lang tumama. No. No. Pero sa lahi nila, may ganyan na. No. Yung iba naman, hindi pa, wala pang may edad, pero binibilang na lang. No. No. Ganun talaga eh. Pero yung pakialaman pa natin yan, wag na. No. Wag na nating pakialaman yan, mga kapatid. And ayaw natin, this is the Word of God. Ayaw natin na dumating sa punto na hindi kaya ng preaching, hindi kaya ng Word of God. Ayaw natin dumating sa punto, marami ng sinabi, marami ng instruction, marami ng paalala, brother, sister, ganito, wala pa rin. Time will come. Ewan, kung magugustuhan nyo, kung pangangalanan na natin dito yan sa pulpit. Kung sinong mahaba ang palda, no? Sino ang mahaba, maikli ang palda, no? Sino ang sa buhok, sino ang... No, ayaw natin gawin yan, mga kapatid. We just follow the Word of God. If we fear our God, we must follow the Word of God. We must obey the Word of God. Dahil hindi natin alam
na yung ginagawa natin na simple disobedience to us, but to God it's a serious matter. It can shake the whole congregation. No, the whole boat. No, pwedeng bakit bakit ganito ang takbo lagi? No, lagi na lang lagi na lang, bakit hindi smooth sailing ngayon? No, dahil sa loob pala may dinidil ang Diyos. And we don't want, ayaw nating magpahiya o masamain o ano pa man. We just follow the Word of God, mga kapatid. No, kasi yun ang dapat nating gawin. If we fear our God and we wanted to follow Him, if He is our Lord and He is our God, then we must follow Him. No, kailangan sundin. So we say, praise the Lord. No, kasi hindi pwede, mga kapatid, if we are a new convert, we can understand that. Pwede nating intindihin, mahaba ang pasensya natin dyan. But if we are 15 years, 20 years, 25 years, the same problem. No? Paano pa kaya kung dyan pa lang sabit ka na, how much more sa iba pang bagay na ikaw lang? No? Dyan pa lang nakikita na, how much more sa iba pang bagay na kung ikaw na lang, is there holiness? No? Mayroon ba holiness pag ikaw lang? Baka wala. No? At ayaw nating mangyari yan, mga kapatid. No, we follow the Word of God, we obey the Word of God, may tao man o wala, saan man tayo o mayroon, because we wanted to glorify our God. No, gusto natin mag-glorify siya, gusto natin wala tayong sabit, wala tayong issue sa Kanya every day. Masarap yung ganong klaseng paglilingkod sa Diyos na wala kang inaalala na, Lord, may trouble. Lord, umaga pa lang, may trouble na naman ako sa iyo. Hindi ganun. No, kailangan, yung bang, Lord, okay tayo ngayon. Paggising mo, okay ka sa Diyos. Pagtulog mo, wala ka ring atraso sa Diyos. Ang ganda ng ganun. No, pero paggising mo, hindi ka pagising, may atraso ka na. Kalahating araw pa lang, may atraso ka na. Pagdating ng gabi, may atraso ka na. Ano yun? No. Brother, sanay na kasi ako sa dagat na laging magulo ang dagat. Huwag naman ganun, mga kapatid. No. We are just reminding ourselves. No, nire-remind natin yung sarili natin. Sa verse 10, sa verse 11, then said they unto him, what shall we do unto thee that the sea may become unto us? For the sea wrought and was tempestuous. No? Sabi niya, ano ba ang gagawin namin? Anong maitutulong namin? No, na para yung dagat na ito ay kumalma man lang sa amin. Dahil sobrang trouble ang dagat. And he said unto them, take me up, buhatin ninyo ako, and cast me forth into the sea. Itapon nyo ako. So shall the sea become unto you, for I know that for my sake this great tempest is upon you. Tama ba itong binasa ko? Okay. No. Sabi niya, itapon nyo na lang ako sa dagat, dahil ako ang may kasalanan, gusto ko na lang magpakamatay, kaysa sumunod pa rin sa Word of God, kaysa sumunod sa Diyos na pupunta ako sa Nineveh, itapon nyo na lang ako, I'd rather be died. I'd rather be dead. Mas gusto ko pang mamatay kaysa sa mabigyan ng Word of God ang mga taga-Nineveh. No, grabe, no? Minsan, tinutudas natin kaagad, minsan tayo kaagad ang nagsasara ng salvation, ng gospel, ng kaligtasan sa ibang tao. Why? Na-prejudge na ba natin? Yun ba, tama ba yung word? No, nahusgahan na natin sila, ay ito, napakasama, hindi ka pwede sa church. No, dapat yung mga holy lang nandun. No? Yung mga walang bisyo, walang inom, walang sugal, walang alak, walang bisyo, wala kahit ano. No, yun yung tinatanggap namin sa church. Pag may bisyo ka, hindi ka namin tinatanggapin dun. No, inuunahan na natin minsan. But God said, preach the gospel to every creature. No. Mayroong buhaya, may butike, may tuko, may dinosaur, may kung anong klaseng espiritu, kung anong klaseng pagkatao, karakter, lahat pwedeng mabigyan ng gospel. Pero pagkatapos niyan, no, para anong mangyari? Para ang tao walang masingil sa harapan ng Diyos. Para hindi masabi ng tao, because the Word of God, ano ang sabi niya? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So ang tao, kung walang Word of God, wala rin siyang kamuang-muang. Pwede niyang masisi ang tao, ng tao ang Diyos, time will come. Pwede niyang masisi, Lord, wala ka namang pinadala.
Wala namang nagsabi sa akin na mali pala yung ginagawa ko. Walang nagkwento sa akin na ganito yung ginagawa ko. Walang word of God. Wala akong narinig. Pwede kitang sisihin kasi kung narinig ko ang mga salita mo, baka nagbago ako. Yon ang ayaw mangyari ni Jonah na pumunta sa Nineveh kasi baka magbago ang isip ng mga tao doon at alam niya na ang Diyos na mayroon siya was a merciful God, is a merciful God. Ayaw niyang gawin yun dahil ang gusto niya mas mamatay. So sabi niya, itapon niyo na lang ako sa dagat para mamatay na lang ako doon, at least tapos na ang problema. May mga taong ganun. Magpakamatay na lang ako para tapos na ang lahat. Ang problema, nung nagtali, biglang naputol. Nung naputol, yun, nabalian lang. Dagdag problema, di ba? Kung ikaw naman ngayon na mahal sa buhay, andun ka nakatira, tapos yun ang ginawa, parang gusto mo nang unahan, Hindi mo pa tinuloy. Ngayon, kami namumroblema sa iyo. Sa desisyon na ginawa mo, kami namumroblema. And God will not allow it, pag may plano pa siya sa tao, because we are His workmanship. Tayo ang gawa ng Diyos, mga kapatid. So gano'n ang nangyari, gusto pa niyang mamatay sa verse 14. Wherefore they cried unto the Lord and said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done as it pleased thee. Sabi niya, Lord, patawarin mo kami, maawa ka sa amin, kung ang gagawin namin ito, sana hindi namin atraso to sa harapan mo, yung buhay ng tao na ito, itatapon siya namin dahil yun ang kanyang request. Grabe, Yung may mga tao, ubusin ang pera pag may sakit para lang gumaling, pero may mga tao rin naman, walang sakit, wala kahit anong diferensya, pero gustong magpakamatay. Because the problem, the battle is in the mind. Yung labanan dito lagi sa isip. At hindi natin hawak, mga kapatid. Whatever we have, kung ano man ang mayroon tayo, pera, talino, kayamanan, wala talagang rason para magmalaki tayo sa harapan ng Diyos natin, mga kapatid. We glorify His name. Bilisan ko na daw. Para matapos na. Sa verse 15, so they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Grabe, Alam ng Diyos na yung mga tao sa bangka, walang kasalanan yan. Damay lang sila dyan dahil pumunta yung troubled man. Yung tao na may atraso sa Diyos, pumunta doon, isang bangka lang sila, damay kayo lahat, but once na maitapon nyo na yan, safe na kayo. Wala nang kwento sa kanila. Safe na kayong lahat, okay, pupunta na kayo sa Tarshish, biyahe na kayo, okay na yung panahon ulit, dahil wala na yung involved dyan. So, saan ngayon? Ang Diyos ngayon, nung tinapon si Jonah, dito na naman siya nag-deal kay Jonah. Ganun lang ang Diyos. Sana. Parang ganun. Kung alam ko lang sa umpisa na ikaw ang malas dito, sana umpisa pa lang. Parang inano mo na. Hindi naman. Meron kaming nakasakay dati niya ni Mr. Cheryl, hindi taga rito sa church. Pero bawat sakay niya sa sasakyan, nakakaapak ng tornilyo, na nasisiraan yung, sabi nga namin, ano ba to? Sadya lang ba ito? Pero bawat sakay niya sa sasakyan, may inaayos ako, may nasisira na part, pero baka timing lang. Pero timing din na siya yung sakay lagi. Grabe. Tuma-timing. So they'll take it and cast them forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Talagang may nagkokontrol, mga kapatid, sa nature. Talagang mayroong nagmamay-ari sa kalikasan. At yung walang iba kung hindi ang Diyos natin, mga kapatid. Simple lang ang utos eh. Simple lang sana eh. Pumunta ka doon para matapos na. Paliko-liko ka pa, patakbo-takbo kung saan-saan pa ang plano mo. Ang dami mo pang dinamay na tao. Kung hinarap mo ka agad kung ano ang instruction, edi tapos na sana. Edi masaya ka sana. Pero nangingibabaw, what is more valuable,
Mas nangingibabaw yung kanyang pakiramdam na, Lord, mga kalaban namin yan. Lord, masama ang loob ko dyan. Lord, napaka masama ang ugali ng tao na yan. Hindi, puntahan mo ulit. Kasi pag narinig niya yung word of God in the second time around, baka sumunod na yan, Lord, wala na, tapos na. Matindi ang pasakit na pinagdaanan ko dyan. No? Parang Sister Gloria. No? No? Yung papa ni Brother Roland, no, total, ano naman na si papa mo, in heaven na daw si papa niya. Para bang lahat ng mga patay na pag namatay, in heaven ka agad. No? Hindi naman lingid sa atin si Brother Rudy dati. No, talagang matinding persecutor, no, sa pamilya nila, kay Sister Bining. No, para bang kung tayo lang, ay walang pag-asa ang tao na yan. Pag tayo nag-judge, pag tayo ang tumingin, pag tayo ang magbase, walang pag-asa ito. Talagang napakapangit ng ugali, matindi pag nag-persecute sa kanyang pamilya dahil pumupunta sa church. Pero anong ginawa ng Diyos? Even into His last breath, no, God was so merciful, God was so gracious, na anong ginawa niya? Nung nakarinig ng Word of God, akalain mo, nag-receive pa rin ng Holy Ghost, na-baptize in Jesus' name. Ito, mga kapatid, because God was so merciful. No, pero kung tayo lang ang pasundan, yung personal na decision, pag tayo lang, minsan gusto nating makipagbakbakan pa sa Word of God. Lord, ayaw ko. No? Lord, kasi ganito yung tingin ko dyan. Lord, ayaw ko. Kasi ganun pa tayo minsan. No, ay Lord, kasi itong outreach natin, no, yung evangelistic effort natin, yung mga tao na napupuntahan natin dyan, pakiramdaman din yan. No, hindi pwedeng bara-bara lang. No, kahit lahat ng tao andun sa loob ng bahay, pasukin mo kaagad. At ayun, na lahat nagiinuman, tapos sali ka rin, kuha ka rin ng baso. No, tapos kung may videoke dyan, videoke ka rin. Siya ang iyong kailangan. No, sandigan. No, lahat andun din sa videoke kasi brother, nag-outreach ako eh. No, pinapakiramdaman yan. That is why we have prayers, mga kapatid. No, every time lumabas tayo dyan, dito nagpe-pray tayo, Lord, i-guide mo kami mamaya kung anong gagawin namin, anong mga salita na dapat, yung i-guide mo kami sa lugar na yan, dalhin mo kami sa mga tao na nangangailangan sa iyo. Hindi bara-bara yun, mga kapatid, na kahit ano na lang. No, but sometimes, nauuna pa rin yung ating pagiging judgmental na, ito, walang pag-asa ito. Wala, kaso creature din yun eh. No, pag nakarinig ng Word of God, magugulat tayo na yung pala sa harapan ng Diyos. Kaya tayo pinadala doon dahil mayroong plano ang Diyos na may mga tao dyan pag nakarinig ng Word of God, they will change their mind, they will change their character, at maglilingkod sa Diyos. Kagaya din natin, mga kapatid. No, inutusan niya si Jonah. No, kami, akala namin mag-aaral lang kami. Ako sa TUP, akala ko mag-aaral lang ako doon. Malay mo ba, may apostolic teacher pala doon. No, may plano ang Diyos. No, kaibigan natin, akala mo kaibigan mo lang. Tapos malaman mo, nagsisimba pala siya rito. Tapos gusto mo, invite kita, punta ka rin doon. Mga mahal natin sa buhay, kamag-anak, no, mga ganon, ka-office mate. No, ang Diyos may way siya para maabot tayo lahat. At pag naabot niya na tayo, mga kapatid, we will enjoy with Him. No, thank you, Jesus. No. So they cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. No, so dahil wala naman issue ang Diyos doon sa bangka at sa dagat, sa ulan, sa hangin, wala siyang issue doon. So sabi niya, tapos na ako sa inyo. No, okay. No, sana kanina nyo pa tinapon si Jonah. No, para wala kayong problema. Dapat hindi nyo muna pinagtatapon. Ganun pa naman minsan. Bago makarealize ang tao, bago tayo makarealize, ang dami ng wasted. Ang dami na tayong mga decisions na hindi dapat, ang dami ng casualties, ang dami ng collateral damage na nangyari. Why? No, dahil siyempre, hindi naman tayo kagaya ng Diyos na alam natin kung ano ang yesterday, today, and forever. No, kaya minsan, bago makarealize ang tao, ang dami ng nadisgrasya, ang dami ng sabit. Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice unto the Lord and made vows. Sa takot nila, sa Diyos ni Jonah,
No, sabi nila, ito pala yung tunay na Diyos, kitang-kita. Saan ka ba naman nakakita? Walang ganun, mga kapatid. Nung napagpunta nyo sa dagat, okay ang panahon, tapos pagdating nyo, biglang gumaganon na bigla, hindi mo maintindihan. Tapos pagbaba ni Jonah, napunta sa dagat, biglang kalmado. Hindi magic yun. Walang ganong klaseng panahon. No? But God alone, dahil siyang nang magmamayari nito, He can do everything para iparamdam sa tao, iparamdam sa atin that He can do everything para lang kung ano man ang mga issues natin ay maharap at masagot natin, mga kapatid. Sa verse 17, now the Lord had prepared a great fish, no, a whale, to swallow up Jonah. No, wala pang submarine, si Jonah nakasakay na sa submarine. No? Hindi pa na-invento yung submarine, si Jonah nauna na. No? At for 3 days and 3 nights, doon siya nagre-relax. Hindi nga relax ang nangyari sa kanya sa loob. Impyerno ang tawag niya. Sa loob ng Whales Bay, sa loob ng tiyan ng great fish. No? And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. So ito, mga kapatid, no, again, wala pang submarine, andun na siya. No? And for 3 days and 3 nights, Jonah traveled around the world under the sea. No? For 3 days. No? No, hindi nga umubra itong ano tong submarine sa Titanic, no? Ocean Gate, ganoon. No, hindi nga umubra, mga kapatid, pero kay Jonah for 3 days, no, libre. Ito ilang binayad to, yung nagbiyahe na hindi na nakabalik, 5 million per person ba o 200,000 o ano. No, milyones ang kanilang binayad, pero si Jonah was there for 3 days and 3 nights. Pag sinabi dito, mga kapatid, 3 days and 3 nights, ibig sabihin, complete yun. No, complete 24 hours in a day. No, 3 days and 3 nights, 72 hours, no, for free ang kanyang travel dito. Ngayon, pag nagbiyahe ka, kailangan mo travel agency. Hindi pa malaman kung pasado ka kaagad o ganito, ang dami mong babayaran. Pero yung kay Jonah, libre lahat. No? At saka kung sino man ang may gusto niya. No. Yun nga lang, libre yung langsa sa bituka ng isda, libre kung ano man yung may mga lumot-lumot pa doon, lahat. No. No. Paano kaya siya naupo doon? Paano kaya siya napwesto? Paano? No. But God used Jonah, or Jesus used Jonah, mga kapatid, sa Matthew 12, chapter 12, verse 40 to 41. No, ito, daanan lang natin. Malapit naman na tayo. No. Bilisan ko na lang yung pagbasa. No, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Sa 41, the men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas, and behold, greater than Jonas is here. No, kinumpara ng Diyos ni Jesus si Jonas kung ano ang mangyayari sa kanya, yung death, burial, and resurrection, because Jonah ay talagang patay na siya. Nung sinwallow up siya ng fish, walang taong mabubuhay for 3 days and 3 nights sa loob ng isda. Talagang patay. Ang yung grave niya mismo, walang iba kung hindi ang whale, ang balyena mismo. But after 3 days and 3 nights, he was resurrected. No, ganon ang mangyayari kay Jesus Christ. No. But before that, bago mangyari yan, mga kapatid, no, na siya ma-resurrect, no, just like Jesus Christ, ang sabi ni Jesus, kinumpara niya ito, na yung mga tao, no, dahil sa kay Prophet Jonah, ang tao sa Nineveh nakinig sa kanya, at dahil sa preaching of the Word of God, nung tao nakinig, nagsisi sila. No, the same message na dinala rin ni Jesus Christ, no, sabi niya, nagsisi sila, at dahil sa kanilang pagsisisi, naligtas ang buong city with a population of 120,000. Dahil sa kanilang pagsisisi, ang syudad na ito was saved for almost 100 years. Dahil sa kanilang desisyon na mag-repent, nung narinig nila ang Word of God, ang sabi ni Jesus, greater than Jonah is here.
No, sabi niya, yung mga tao na yon dahil kay Prophet Jonah nakinig, no, sa Word of God, naligtas sila, nagsisi sila. Sabi niya, kayo na mga Pariseo, mga teachers of the law, ako na nga andito, greater than Jonah is here, hindi pa kayo naniwala. But Lord, thank you so much. We believe in your Word. We believe in the gospel. We believe in the resurrection. We believe in your kung paano ka namatay, kung paano ka nabuhay. Lord, we believe in your word. That is why you've given us salvation. Sabi ni Jesus, no, sabi niya, si Jonah lang yun. No, pero nakinig sila dahil may repentance ang kanilang mga puso. No, there will be no resurrection si Jonah kung walang repentance. No, because it was a story of disobedience. No, yung pagsuway niya. After the disobedience, there will be repentance. And after repentance, mayroong panibagong resurrection, panibagong consecration, mga kapatid, after the realization. So, swallowed up Jonah, and Jonah was in, and nabasa na natin yan, mga kapatid. No, so we cannot hide from God. Kung ano man ang gusto niyang matapos, through us, He will come, or through us will come to pass despite all our objections. No, pag ang Diyos may gustong matapos at gamitin niya tayo, no, kahit mag-foot dragging pa tayo, kahit ayaw pa natin dahil ang Diyos may gustong ma-accomplish, no, na tayo ang gamitin niya. No, si Jonah, no, Lord, ayaw ko. Alam mo yung bata tayo dati, yung kambing, ganun din. Nakatali na yan dito, pag ayaw sumunod ng kambing, yung liig niya andoon na, yung tali, yung, no, kahit ayaw natin, parang bata, ayaw ko na eh. Pero pag hinatak, wala rin tayong magawa. No, parang si Jonah, akala niya may magagawa siya, no, sa kanyang buhay. Pero anong magawa natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid, pag pwersahan na, ay talagang tayo ang bali. No, wala tayong magagawa sa Diyos natin. Sa chapter 2, hindi na natin babasahin ito, pero ang kwento dito, mga kapatid, ito ang kwento kung saan nakarealize si Jonah sa kanyang mga nagawa. Sino ba naman? Yan ang problema sa atin ng mga tao minsan, mga kapatid. Kung hindi pa tayo 50-50 ang buhay natin, hindi tayo makarealize. Kung hindi pa tayo namaso, kung hindi pa tayo nasubsob na parang hindi na makabangon, hindi tayo makarealize. No? Si Jonah, kung hindi pa siya nandoon sa loob ng balyena for 3 days and 3 nights, hindi niya maisip, no, na Lord, magbabago na ako. Lord, susunod na ako. No? Grabe tayo ng mga tao, ano? Pero napakabait ng Diyos. No? Kasi pwede. Ano? Siguro na Diyos, sabi ka kasi ni Moses, si Lord, tao mo yan, ikaw naglikha niyan. No? Just like Jonah, mga kapatid, dito siya nakarealize. At sa verse 7 ng chapter 2, when my soul fainted within me, I remember the Lord. At yon ang dapat nating gawin, mga kapatid, na pag tayo ay lupaypay, nangihina, we must remember always our God. No, at wala tayong lalapitan kung hindi siya lang. I remember, ikaw ba naman andoon sa loob ng isda for 3 days and 3 nights? Kung tutuusin, lahat ng katawan niya na-digest na. No, ng enzymes ng balyena. No, naubos na sana yung kanyang katawan doon. Na-decay na. But God protected him. No, at walang magamit ang Diyos na way na mas mabilis na klase ng transportation kung hindi ang balyena na lang. Sabi niya, sinikap ng mga tao na makabalik sa pangpang pero hindi nila magawa. Sabi niya, wala nang ibang mas malaking barko dyan ka na lang sumakay. No, may mga balyena na ang laki, 3 bus ang haba. No, ganon kalalaki. 300,000 pounds ang tuni-tunilada ang laki. So verse 7, when my soul fainted within me, I remember the Lord, and my prayer came in unto thee into thine holy temple. Verse 8, that they observe lying vanities, forsake their own mercy. No, people who worship idols forsake their own mercy because of God, no, and by their sin. No, dahil sa mga bagay na yan, mga lying vanities, no, mga walang kabuluhang pagsisinungaling. Sa verse 9, but I will sacrifice unto thee with a voice of thanksgiving.
I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. Sigurado si Jonah may pinangako, may pinanata sa Diyos na kailangan niyang gawin. No, it's better not to vow and not do it. And not, ano yung sabi nun? Na hindi natin gawin, mga kapatid. No. Sigurado may vow si Jonah. Verse 10, and the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. Noong nakarealize na si Jonah, anong ginawa ng Diyos? Sabi niya, okay niya, nagsisi na siya. No, talagang ang Diyos napakabuti. Ano? No, kahit lapit ka ng mamatay, walang issue sa Diyos yun. Kaya niya tayong i-resurrect. Ang issue sa Diyos, nagkasala ka, mag-repent ka. Dahil after ng repentance, bubuhayin kita ulit, panibagong buhay ulit, magamit pa kita ulit. Just like Jonah, mga kapatid, no, nag-quarantine period siya for 3 days dyan sa isda na yon. Nung nakarealize siya, ang sabi lang ng Diyos, sabi niyo sa isda, okay na, solved na. No, ano na, na-realize niya na, pwede na. No, iano mo na, isuka mo na siya. No? At pag suka mo sa kanya, doon mismo sa entrance, sa seashore ng Nineveh. Para bang yun. No? Ibig sabihin, mga kapatid, minsan paligoy-ligoy. No? Ang Word of God, may pinapagawa sa atin ng Diyos, minsan paligoy-ligoy pa tayo. Tayo lang nahihirapan. Pero ang Diyos natin mabait, nag-aantay pa rin siya kung kailan tayo magsisisi. No, at sa pagsisisi na yan, pag gawin natin ulit, maganda ang kalalabasan. Basahin ko na lang, mga kapatid, para mabilis tayo. No, it vomited out Jonah upon the dry land. So doon din siya dinala. So biyahe ka, ganun kalayo. Verse 1 ng chapter 3, continue ito, mga kapatid. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach it unto it the preaching that I bid thee. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. Ang Nineveh mas malaki pa sa Babylon. Mas maganda ang kanilang lugar. No, yung may mga walls sila na kasya yung 3 chariots, no, sa taas ng wall. No, kasya. Talagang civilized city sa panahon nila. Verse 4, and Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried, and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Sabi niya, pag hindi pa kayo magsisi, magbilang tayo ng 40 days, ubos na kayo rito. No, so the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast. So nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan, nagsuot sila ng mga sako, ang hari, ordinary tao, yung mga hayop, hindi pinakain, ultimo hayop, no, may mga saklat, no, patunay na tunay at sincere ang kanilang klaseng pagsisisi sa harapan ng Diyos. Sa verse 10, and God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that He had said, and that He would do unto them, and He did it not. No, so nakita ng Diyos ang kanilang pagsisisi. Kita na ng Diyos yan, mga kapatid. Tayo rin. Kung nakagawa tayo ng atraso sa harapan ng Diyos, then we must repent. At makikita ng Diyos yan na tunay ang pagsisisi natin sa Kanya. Verse 1. Hanggang chapter 4 lang naman ito. Kunti lang, kaya inuubos na natin. No, but it displeased Jonah exceedingly. No, and he was very angry. After converting the whole city of 120,000 population, hindi siya naging masaya sa resulta. Tayo ang gusto nating mangyari, Lord. Yung bisita ko na iisa o 10, sana makarating kahit isa. Dahil pagdating niya rito, mabigyan siya ng Holy Ghost, mabaptize. Sa isang bisita, 10 ang in-invite, isa ang dumating, nabigyan ng Diyos ng Holy Ghost. Diba masaya na tayo? No? Pero si Jonah iba. Lord, wala akong pakialam niya, yung 120,000 na yan. No, galit siya. Matindi ang kanyang hinanakit. No, galit na galit. Anong klaseng temperament mayroon si Jonah? No, anong klaseng tao ito si Jonah? No, that after 120,000, wala. No, masyadong nasyonalista, masyadong patriotic si Jonah sa kanyang bansa. Chapter 2, verse 2. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, yes,
Was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before Tarshish, unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. No, sabi niya, ito yung sinasabi ko, Lord eh. Pag nakarinig yung mga tao ng salita mo, talagang magsisisiyan sila at ikaw naman, mahahabag naman sa kanila, magsisi sila, bibigyan mo sila ng mercy, and after that, may Lord, ayokong mangyari yon. No? Lord, sa tindi ng galit at kalungkutan ko, patayin mo na lang ako. Tayo kaya, nagre-request sa Diyos ng ganun? Lord, patayin mo na ako. Paano pag pinatulan tayo ng Diyos? Dali tayo ngayon. No? Pero iba ito. They that don't know their God shall be strong and do exploits. Dahil kilala ni Jonah ang Diyos na, matindi rin siya mangpikon sa Diyos niya. No? Matindi rin siya mangasar. No? Verse 4, then said the Lord, doest thou will to be angry? Sabi niya, mabuti ba yung ginagawa mo na ikaw ay magalit? Ang ano rito mga kapatid, talagang nag-uusap lang sila ng Diyos. Grabe, ano? Yung nagkukwentuhan lang sila. Galit ka na naman? Hindi ka masaya sa nangyari? No, ilan yung naka-receive? Nakasimangot ka pa rin? Yung kaibigan mo na masama ang loob mo dyan sa kanya, nabigyan ng Diyos ng Holy Ghost, galit ka pa rin? Yung nanay, tatay mo, masama pa rin loob mo, binigyan ng Diyos ng Holy Ghost. Hindi mo matanggap na binigyan din sila ng Diyos ng kaligtasan. Ano ang mangingibabaw? What is more important? What is more valuable? Yung kaluluwa ng tao dyan sa labas o kung anong mga personal natin na issue. So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city, and there made him a booth and sat under it in the shadow till he might see what would become of the city. Thank you, Brother Roman. Yun yung picture natin kanina, gano'n ang nangyari. Lumabas siya sa syudad, paglabas niya, tumambay sa dyan, inaantay niya yung buong syudad kung papadala ng Diyos ng apoy. Niligtas na nga eh. Ang gusto mo, sumpain pa rin. No, at siya rin naman, grabe, no, siya rin naman ang may gawa nito. No, hindi mabago, kita mga kapatid. No, magawa lahat ng Diyos, pero yung karakter natin, no, hindi niya kayang baguhin. Tayo ang magbabago niyan. No, tayo ang gumawa niyan. Pero kung pilitan sa pilitan, ay kaya tayong ibalibagin ng Diyos kung sakali man. No, and so ano nang nangyari? And the Lord God prepared a gourd and it made it come up over Jonah. It's another miracle that it might be a shadow over his head to deliver him from his grief. Dahil sa kanyang galit, ang Diyos nagpatubo ng gourd. Saan ka nakakita na pinatubo ngayon ng Diyos? Dire-diretso ang tubo hanggang sa naging shade sa ulo ni Jonah para hindi siya mainitan. Saan ka makakita niyan? It's a miracle. No, kahit munggo, hindi makakagawa niyan. No, kahit pechay, hindi pwedeng gumawa niyan. No, pero ito, biglang tumubo na lang, naging shade sa ulo niya, at si Jonah natuwa. No, natuwa siya na mayroong ganong nangyari. So Jonah was exceeding glad of the gourd. But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd that it withered. Kinabukasan, ang Diyos naman nag-prepare ng uod para sirain tong mga baging na tumubo, yung mga gourd. No, and it came to pass when the sun did arise that God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah, and he fainted and wished himself to die. Pangatlo na ito, Lord, gusto ko namang mamatay. And it said, it is better for me to die than to live. And God said to Jonah, doest thou well to be angry for the gourd? And he said, I do well to be angry even unto death. No, sabi ng Diyos, nagalit ka dahil sa nangyari sa gourd, na namatay. No, naawa ka sa gourd. No, naawa ka doon sa halaman na ako nagpatubo, wala kang pinaghirapan, ako lahat ang may gawa niyan, nagbigay ng shade sa'yo, nagustuhan mo, masaya ka. Nung namatay, nagalit ka. Yung tao na ito, hindi kaya high blood lagi ito? No? Laging galit. No, laging ang emosyon niya, no, sabi niya, oo, galit ako, Panginoon, even unto death. No. Sabi niya, galit ako. No. Ang gustong ipaintindi sa kanya ng Diyos, then said the Lord, malapit na tayo matapos, ito na yun mga kapatid. Thou hast had pity on the gourd, mayroon kang awa sa halaman na yon, for thou which thou hast not labored, hindi mo pinaghirapan,
neither made it grow. Hindi rin ikaw nagpatubo niyan, which came up in a night and perished in a night. Sabi niya, saglit lang, tumubo sa gabi, namatay sa gabi. Verse 11, and should not I spare Nineveh, that great city wherein are more than 60,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle. No, sabi ng Diyos, naawa ka nga sa halaman. Sa kaluluwa ng mga yon, hindi ka naawa. No? Sabi niya, ano bang mas importante sa iyo? Yung buhay, yung kaluluwa ng mga tao na yon na nakasalalay sa atin, o yung emosyon natin? No, o yung personal natin na agenda? No, what is more valuable? Ano ang mas nangingibabaw? No, dahil hindi nila alam kung ano ang tama ang mali because we do not have the Word of God. No, at natapos ang kwento na ito, and also much cattle. No, hindi na natapos kasi nai-blood na si Jonah rito. No, baka binatokan na siya ng Diyos dito. No, hindi tapos ang kwento. Hindi nalaman kung anong nangyari kay Jonah. Andito rin pala si Brother Jerry. Andito si Brother Jerry, ano? Thank you, Jesus. So ito, mga kapatid, gusto lang sabihin sa atin, no, na nag-outreach tayo ngayon, we minister to others, pinapakiramdaman natin yan, may mga personal agenda, issues tayo, pero ano pa rin ba ang mangingibabaw? No, yung personal natin, always yung kaluluwa ng tao. And always, we must obey the Word of God. Thank you, Jesus.